Si Arman, isang geologist mula sa pribadong sektor, ay inatasang mag-explore sa liblib na lupain ng isang baryo, kasama ang kanyang assistant, si Mark. Pagdating pa lang nila sa naturang lokasyon, kakaiba na ang pakiramdam nila, tila may mabigat na enerhiya sa paligid. Pagsapit ng gabi, lalo pang lumamig ang simoy ng hangin. Bigla, nagsimula silang makarinig ng mga kakaibang bulungan at yabag. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga residente ng baryo, nakatitig, may matatalim na ngipin, at may mababang ungol na tumatakbo papalapit sa kanila. Para silang mga halimaw, mga aswang. Nagsimula silang tumakbo. Sa gulat at takot, nagkahiwalay si Arman at Mark sa dilim ng gubat. Habang nagmamadaling tumakas si Arman, may napansin siyang isang lumang kubo. Sinilip niya ito, umaasa na makakatulong. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang puso. Si Mark, nakahiga sa isang lamesa, wala ng buhay, at tila inihahanda para sa isang ritual ang kanyang katawan. Lumingon si Arman, at doon na niya nakita ang mga aswang, nakapalibot sa kanya, kasama na ang mga humahabol sa kanya. Isang matigas na bagay ang pumukpok sa kanyang ulo. Nagdilim ang lahat. Pagmulat ng mata ni Arman, nagulat siya. Nakatali siya, pero wala siyang kahit anong galos. Maayos ang kanyang damit at hindi siya sinaktan. Nakaupo sa harap niya ang isang matandang lalaki, mukhang seryoso, na nagpakilalang si Dimas. "Huwag kang mag-alala, Arman. Walang masamang mangyayari sa iyo," sabi ni Dimas, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Naguluhan si Arman. "Bakit? Anong nangyayari? Nasaan si Mark?" Si Mark. Isa siyang dayuhan at minabuti naming ialay sa ginanap na ritual. At ikaw, hindi ka naming sinasaktan dahil hindi ka dayuhan. Ikaw ay aming kalahi, paliwanag ni Dimas. Hindi lang basta kalahi, Arman. Ikaw ay apo ng aming pinuno. Ikaw ang nakatakdang pumalit at mamuno sa ating angkan. Natulala si Arman. Lahat ng kinatatakutan niya, lahat ng kababalaghan, ay nakakabit sa kanyang dugo. Wala nang nagawa si Arman kundi tanggapin ang katotohanan. Ang pagpunta ni Arman sa misteryosong baryo ay hindi aksidente bagkus ito ay itinakda ng tadhana. Mula noon, doon na siya namuhay sa liblib na baryo at pinamumunuan ang kanilang lahi, ang lahi ng mga aswang.